Si Roland ay gumagamit ng lumang taktika ng, barilin muna, hanapin ang target mamaya. Kapag may napupuntang bala sa isang Dallas disc, minamarkahan niya ang posisyon at nire-record ang data. Sa aktwal na labanan, kapag pumasok na ang kalaban sa range ng mga minarkahang punto, direktang pwede nang bumaril pagkatapos ay report ni Lightning ang coordinates ng kalaban. Habang tumataas ang bilang ng mga crater ng bala, lalong lumalakas ang loob ni Lightning. Alam niyang siguradong matatalo nila ang simbahan at pati na rin ang demonyo. Pagbalik sa kampo, sumandal si Roland sa kanyang upuan. Napagtanto niyang wala na siyang masyadong dapat gawin, o sa halip, ang mga dapat gawin ay tapos na. Ang natitira na lang ay iwan ang lahat sa tadhana. Biglang dumating si Maggie dala ang isang selyadong sulat. Sa wakas ay kumilos na ang simbahan, inilipat ang lahat ng kanilang puwersa. Malapit na ang huling labanan. Pero deep down, may isang bagay na kinakatakutan si Roland. Yun ay ang mga Pure Ones. Hindi nila alam kung paano sila lalabas at anong kapangyarihan ang gagamitin nila para makialam sa huling labanan. Para maiwasan ang mga casualty dahil sa surprise attack, ang mga witch na nakastation sa front lines ay natutulog na naka-uniform, lahat ay nagkakatipon sa isang malaking hall. Si Sylvie at Nightingale ay nagpapalitan ng pagbabantay sa dalawang grupo. Si Echo naman ay handang gisingin ang buong kampo sa unang senyales ng isang magical reaction. Pagsapit ng gabi, lumabas si Roland, sinundan ni Ash, Andrea, at Nightingale, na nagpapatrol din at binabantayan si Roland. Hinimas ni Roland ang kanyang leeg, inirereklamo ang discomfort na dulot ng sobrang kapal ng dayami sa ilalim ng kanyang kama. Ganoon din ang nararamdaman ni Andrea, pero sinabi ni Ash na hindi sila nasa field trip. Ang pagkakaroon ng bubong sa kanilang ulo ay isang luxury na. Nagsimula silang magtalo, at si Nightingale, tumatawa, hinayla si Roland sa isang tabi. Sinabi kay Roland na ganyan sila magtalo tuwing gabi. Tinanong ni Roland kay Nightingale ang kalagayan ng lahat sa Witches' Union. Nagkibit balikat si Nightingale, sinabing nakaranas na sila ng mas malala noon, ito ay wala sa kanila. Napangiti si Roland, napagtanto niyang siya lang siguro ang nahihirapang manatiling kalmado. Habang naglalakad, tinitigan ni Roland at Nightingale ang maraming bituin. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tinanong ni Roland kung ano ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng lahat. Naramdaman ang kanyang pagkabalisa, bago pa man makasagot si Nightingale, ngumiti si Roland, at sinabing may kaunting sentiment lang siya. Kung sakaling mangyari ang pinakamasama, magpapatuloy ba ang lungsod ng Neverwinter gaya ng dati, o tuluyang malalamon ng simbahan ang kaharian? Marahil ay babalik lahat sa dating paraan ng mga noble fiefdoms. At para sa lahat, makakatakas ba talaga sila ng ligtas papuntang Slumbering Island? Ang mahinang boses ni Nightingale at ang kanyang magaan na paghawak sa kamay ni Roland ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Pinaalala kay Roland na kahit ano pa man ang mangyari sa hinaharap, magkasama sila. At higit pa rito, ito pa lang ang simula ng kanilang kwento. Maaga kinabukasan, dumating si Roland sa command post at nakatanggap ng personal na sulat na dinala ng isang envoy mula sa Papa. Tinipon ang lahat, binasa niya ng malakas ang sulat. Inilarawan sa sulat ang mga pinagmulan ng simbahan at ang pagkakaroon ng mga demonyo. Naisip ni Nightingale na maaaring humihingi ng truce ang simbahan gamit ang impormasyong ito, pero agad itong itinanggi ni Roland. Kung iyon ang kanilang intensyon, hindi nila ililipat ang kanilang buong hukbo. Hindi niya mapigil ang ma-curious kung ano ang sinusubukang ipahiwatig ng ruler ng Hermes sa isang kritikal na sandali, o kaya ba ito ay isang plano ng mga Pure Ones? Di nagtagal, inilipat ng kalaban ang lahat ng kanilang puwersa. Ini-report ni Lightning na pumasok na ang kalaban sa Zone Sham. Kinabahan ang isang sundalo habang binubuklat ang isang booklet. Hinahanap ang impormasyon tungkol sa Zone Sham. Hinimok siya ng mga artillerymen na magmadali, dahil nakakarga na ang mga bala. Nahanap ng sundalo ang impormasyon para sa Zone Sham, anggulo 26, elebasyon 15. Inulit ng mga artillerymen ng sabay-sabay, anggulo 26, elebasyon 15. Ignition, ready, fire. Sabay-sabay na pinaputok ang lahat ng artillery. At ang malakas na recoil ay nagpaalog sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumatama ng eksakto ang mga bala sa kalaban, maraming namatay sa mga Judgment Army.
Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang atensyon sa susunod na target area. Sa pagkakataong ito, gumagalaw ang kalaban sa Zone 12. Inulit ng mga artillerymen ang kanilang mga nakaraang aksyon, inayos lang ang anggulo. Sa ilalim ng bombardment, nagkagulo ang mga puwersa ng simbahan. Malaki ang pinsalang natamo ng Judgment Army sa likuran habang sinimulan ng mga Judgment Army ang kanilang pag-charge. Isang rider, nakadamit na pari at may hawak na bandera, mabilis na dumaan sa magulo na daan sa bundok, naglalabas ng isang kapansin-pansing dilaw na ilaw. Ito ay isang pure witch. Bigla, isang grupo ng mga lason na pukyutan ang lumitaw sa battlefield, lumilipad patungo sa dalawang batang babae. Nagsama-sama ang mga pukyutan, bumuo ng isang malabo na hugis tao para takutin ang mga bata. Inilabas ni Lightning ang kanyang goggles at, kasama si Maggie, hinayla ang kanyang pistol, ipinutok sa grupo ng mga insekto. Sa malayo, nakita na ng mga unang sundalo ang mga Judgment Army mula sa 300 metro ang layo. Sabay-sabay na nagsimulang magpaputok ang mga sundalo. Sobrang bilis ng pag-charge ng kalaban, at kahit ang 4 na machine gun bunker ay hindi lubusang napipigil ang pagsulong ng Judgment Army. Mabilis na naabot ng mga warrior na ito ang 200-meter line at biglang kinuha ang kanilang mga sibat, inihagis ito patungo sa unang army. Lamusong kayo, may sumigaw, at ang mga tawag ay nag-echo sa mga trench habang patuloy ang walang awang pag-atake ng magkabilang panig. Ilang sibat ang tumama sa katawan ng mga unang sundalo, at mas maraming kalaban ang sumalakay sa fire line, at ang mga iilang Judgment Army ay pumasok sa mga trench. Isang espada ang bumagsak patungo sa isang sundalo sa unahan ng unang army. Nakita ang kanilang sugatang kasamahan, sinalakay ng mga sundalo ang mga Judgment Army bilang ganti. Patuloy na nasusugatan ang mga unang sundalo, at ang mga sugatan ay mabilis na dinadala pabalik para sa paggamot ni Nana. Nakatayo si Roland sa command platform, ginagamit ang kanyang binocular para obserbahan ang unti-unting nagiging stable na front line. Sumalakay ang kalaban sa 3 trench, pero ang firepower ng mga susunod na defense line ay lalong tumitindi, malaki ang pagpigil sa pagsulong ng Judgment Army. Bigla, may napansin si Sylvie at nagbigay ng babala. Pero bago pa man magawa ang kahit ano, biglang lumubog ang lupa, at isang babaeng nakabalot ng itim na belo ang lumitaw sa gumuho na lugar. Ang sumunod na nangyari ay nakakatakot. Ang mga sundalong nagbabantay kay Roland ay itinutok ang kanilang mga baril sa kanilang sariling baba, at saka pinaputok. Nanlaki ang mga mata ni Roland sa hindi makapaniwalang pagtataka. Parang biglang lumitaw ang maraming dalisay na mangkukulam sa battlefield, at malaki ang pinsalang natamo ng unang hukbo. Patuloy nilang itinututok ang kanilang mga baril, pinaputukan ang mga lumilitaw na dalisay. Samantala, umatake ang Judgment Army, lumunok ng mga tableta at sumugod, nilalamon ang battlefield ng kaguluhan. Balikan natin ang oras, 10 minuto pa ang nakalipas. Isang blonde na mangkukulam ang nagulat na malapit ng hindi makayanan ni Mag. Kinagat ni Zero ang kanyang labi, hinihikayat silang maghintay pa ng kaunti. Pinagmasdan ni Zero ang langit, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya inaasahan na aabot sa isang stalemate ang sitwasyon. Masyadong malakas ang depensa ng kalaban. Maingat niyang inihanda ang araw na ito, kabilang na ang pagtukoy sa posisyon ni Roland. Naglagay siya ng espesyal na pulbo sa ibabaw ng papel sa sulat, na naglalabas ng isang amoy na hindi maaamoy ng ordinaryong tao. Sa bawat paghawak sa papel, tumitipon ang amoy at sumisipsip sa balat, mahirap tanggalin kahit hugasan. Gamit ang kakayahan ni Vanilla, matutuntun nila si Roland sa karamihan, ngunit minaliit ni Zero ang kapangyarihan ng mga armas ni Roland. Hindi niya akalain na kaya ng mga armas ni Roland na umatake sa simbahan mula sa layo ng 10 milya. Matapos ang desisyon na atakihin ang posisyon ni Roland, napansin din ni Zero na hindi rin maganda ang sitwasyon ng Judgment Army. Malaki ang pinsalang natamo ng mga dalisay, at ang Judgment Army, na lumunok ng mga tableta, ay natigil sa isang stalemate, hindi makalapit sa linya ng depensa. Nagulat si Mag na malapit nang maubos ang kanyang magic energy, at humihina ang momentum ng Judgment Army. Gayunpaman, malayo pa rin ang kasalukuyang sitwasyon sa inisyal na inaasahan ni Zero. Lumitaw ang mga pawis sa noo ni Mag, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
malinaw na nagpapahiwatig na malaki ang epekto sa kanya ng labis na paggamit ng magic. Kasabay nito, lumitaw ang mga bitik sa espasyo sa kanilang paligid. Sa utos ni Zero, ipinagpatuloy ni Mag ang plano. Mabilis na umakyat sa langit ang isang kubo. Bigla, 5 dalisay ang lumitaw sa battlefield. Malalim na tumingin pabalik ang babaeng nakabalot ng itim na belo kay Zero bago tumalon. Malinaw na ito ang kanyang huling paglilingkod sa simbahan. Balik sa kasalukuyan, matapos patayin ng sundalo ang babaeng nakabalot ng itim na belo, ginamit ni Isabela ang high-grade magical seal. Agad na naglabas ng madilim na ningning ang itim, translucent na magic stone, ginagawang walang silbi ang malapit na judgment stone. Halos sabay nito, nag-transform si Zero sa isang wisp ng lilang ilaw, mabilis na lumipad patungo kay Roland mula sa layo lamang ng 500 metro. Sa sandaling lumipad siya palabas, tinignan niya ang buong battlefield mula sa itaas. Nakikita ang daan-daang sundalo ni Roland na bumagsak. Sa papalapit na mataas na plataporma, nakita niya si Roland, parang nakita niya ang ngiti ng isang Diyos sa kanya. Pinaspasan niya ang kanyang bilis. Nakita ng lahat ang eksena na ito. Lahat ng mangkukulam sa paligid ay mabilis na tumakbo patungo kay Roland. Sinubukan ni Nightingale, na pinakamalapit, na hilahin si Roland sa likod niya, ngunit huli na. Dahil walang proteksyon ng Judgment Stone, tumagos ang lilang ilaw sa katawan ni Roland. Nakita nilang bumagsak si Roland sa lupa. Biglang nahulog ang atmosfera sa battlefield sa isang kakaiba at tahimik na estado. Hindi makapaniwala ang mga mangkukulam sa kanilang nakita nang makita nilang bumagsak si Roland, at ang mga sundalo ng unang hukbo ay automatikong tumigil sa kanilang pag-atake, ang kanilang tingin ay sabay-sabay na tumingin sa kinaroroonan ni Roland. Ngunit hindi nakita ni Roland ang lahat ng ito. Pumikit siya, nakita ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar, tiningnan niya ang paligid, nakita ang kanyang sarili pabalik sa kanyang paaralan sa Earth. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nalilito. Nagtataka kung patay na ba ang lahat, tiningnan niya ang paligid. Lahat ay panaginip lamang, pero bakit ganito pa rin ang suot niya? Kinilala niya ang lugar na ito, halos 7 taon ng kanyang buhay ang ginugol niya dito, natuto at namuhay, pamilyar sa bawat damo at puno. At ngayon, naruroon siya sa rooftop ng building ng pagtuturo, isang lugar na madalas niyang puntahan sa kanyang libreng oras. Biglang nagsalita ang isang malambot, mahiwagang boses ng babae sa kanyang tabi. Tinatanong si Roland kung sino talaga siya. Lumingon si Roland sa likod niya at nakita ang isang puting buhok na babae na dahan-daang papalapit sa kanya. Kinilala niya siya, isa siyang dalisay mula sa simbahan. Ipinakilala ni Zero ang kanyang sarili, sinasabing siya ay isang dalisay pati na rin ang 15 papa ng simbahan. Ngumiti siya habang sinasabi na ang taong nasa kanyang harapan ay tiyak na hindi si Roland Wimbledon. Hindi sumagot si Roland kay Zero ngunit sa halip ay tinanong kung nilikha ba niya ang lugar na ito. Umiling si Zero, ipinaliwanag na nilikha ito ni Roland mismo. Patuloy siyang lumapit sa kanya, ang kanyang tono ay puno ng pag-usisa. Sinasabi kay Roland na ito ang lugar na nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa alaala ni Roland. At kadalasan ay lumilitaw ito sa mga lugar na may kinalaman sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit saan nga ba talaga ang lugar na ito? Imposibleng manirahan ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle sa isang lugar na tulad nito. Maingat na lumapit si Roland sa gilid ng rooftop. Pinapanatili ang distansya kay Zero. Sinusubukan niyang malaman kung paano siya makatakas sa ilusyong ito. Dapat ba siyang tumalon mula sa rooftop? Batay sa kanyang karanasan, ang pagtalon mula sa isang mataas na lugar ay kadalasang gumigising sa kanya kaagad. Ngumiti si Zero na parang nababasa ang kanyang mga iniisip, kahit na hindi nagsasalita si Roland. Bigla siyang tumigil, sinasabi na lahat ng naapektuhan ng kanyang kakayahan nakakakuha ng paliwanag mula sa kanya tungkol sa kung paano ito gumagana, iyon ang mga patakaran. Gayunpaman, si Roland ay isang exception. Bago pa makasagot si Roland, tumalon na si Zero sa kanyang harapan. Ang biglang sakit ay hindi niya marinig ang anumang tunog. Nanginginig siya at ibinaba ang kanyang ulo, nakita lamang ang isang maikling dagger na tumusok sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog ang lumalabas. Ang matinding sakit ay dumadaloy sa kanyang katawan. Tinitigan siya ni Zero ng malamig, sinasabing kinasusuklaman niya ang mga bagay na hindi niya maintindihan.
Sa sandaling iyon ng paghihirap at pagkalito, napagtanto ni Roland na hindi ito isang ordinaryong ilusyon o panaginip. Masyadong totoo ang sakit, mabilis na dumilim ang paningin ni Roland. Sa susunod na sandali, nakatayo pa rin siya sa tabi ng rehas, walang sugat. Si Zero ay nakatayo rin ilang metro ang layo na parang hindi siya umalis. Hingal na hingal si Roland, hawak ang kanyang dibdib na malakas ang kabog, nararamdaman ang nananatili pang sakit sa lugar kung saan siya tinamaan. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang malaking pool ng dugo na kumalat sa kanyang mga paa. Lahat ng nangyari ay totoo. Tumitig siya sa dagger sa kamay ni Zero, lubos na nagulat. Wala siyang hawak kanina, ngunit ngayon ang kanyang dagger ay naging isang matulis na mahabang espada. Sa isang iglap, sinalakay siya ulit ni Zero, gumagalaw ng napakabilis na halos imposible siyang sundan ng mata. Tumalikod si Roland para tumakbo, ngunit pagkatapos ng isang hakbang lamang, nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang tiyan. Tumingin siya sa kanyang katawan, sumisigaw sa sakit habang patuloy ang matinding sakit. Napagtanto niya na hindi ito isang bangungot na magtatapos sa isang pagtalon mula sa isang gusali o isang sandali ng matinding sakit. Ito ay parang isang patuloy na gladiatorial arena. Paano siya makatatakas dito? Paano nakakagawa ng mga sandata ang mangkukulam sa harap niya mula sa manipis na hangin? Kinagat ni Roland ang kanyang ngipin, kinokonsentra ang kanyang isip, at isang kidlat ng asol na ilaw ang dumaan. Naharang ang biglaang pag-atake ni Zero, at isang malaking kalasag ang lumitaw sa pagitan nila, inihinto ang kanyang talim. Natamba si Roland dahil sa malakas na epekto, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang nangyayari. Habang nahuhulog, ginamit niya ang isang Uzi submachine gun. Habang nagsisimula siyang magpaputok, naglaho na si Zero. Nawala ang katawan mula sa kanyang orihinal na pwesto. Ang kanyang boses ay nanggaling sa tabi ng kanyang tainga. Pagkatapos, nabulag siya ng isang kidlat ng puting ilaw, at ang kanyang dalawang kamay, kasama ang submachine gun, ay nahulog sa lupa. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga kamay ay nagpasigaw kay Roland. Si Zero, sa kabilang banda, ay tumingin kay Roland ng may excitement. Nagulat siya sa kakayahang umangkop ni Roland at kinuha ang submachine gun. Sinuri ang sandatang ito, kahit na ang sandatang nilikha ni Roland ay nakakatakot, hindi ito banta kay Zero. Nakita na niya si Roland sa battlefield, na hindi madaling umangkop sa labanan. Masayang sinabi ni Zero kay Roland na sa mahabang taon, nakakain siya ng maraming mandirigma, kasama ang isang pambihirang mangkukulam. Walang paraan para manalo si Roland. Si Roland ay pawisan, at ang sakit ay hindi pa nawawala. Muling nabuhay siya, at sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang berdeng kahon sa pagitan nilang dalawa. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, binasag ang mga bintana ng silid-aralan at binutas pa nga ang sahig. Pagkatapos nilang parehong mabuhay muli, tiningnan ni Zero si Roland nang hindi makapaniwala. Tumayo si Roland mula sa isang mas mataas na posisyon at tumingin kay Zero. Hingal na hingal siya, tinitiis ang sakit habang sinasabi kay Zero na hindi malakas ang kanyang kakayahang umangkop, kundi ang paghahanda niya sa laban ay masyadong magaspang. Habang binibili ang oras, mabilis niyang naisip ang isang counter strategy. Tinanong niya kung ginamit ni Zero ang paraang ito upang kainin ang kanyang mga kalaban. Pinipilit silang mawalan ng pag-asa, pinapapasuko sila, at pagkatapos ay masunarang inaalay ang kanilang kaalaman at kasanayan sa kanya. Tiningnan ni Zero si Roland nang may paghamak at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng oras at sumuko na lang. Tiningnan siya ni Roland ng malamig. Pagkatapos ay sumigaw siya, ng malakas, Armored Robot, Activate. Isang malaking robot ang lumitaw mula sa lupa. Ang higanting drill ng robot ay lumikha ng isang malaking hukay sa rooftop, at nang akala ni Roland na nagtagumpay na siya, hindi niya mahanap si Zero. Biglang lumitaw si Zero sa likuran niya, sinasabing ang ganoong metal na basura ay walang silbi. Naramdaman ni Roland na biglang nagbaliktad ang buong mundo. Nakita niya ang kanyang sariling katawan na mahina na nahuhulog sa kanyang mga tuhod, pagkatapos ay nalubog sa kadiliman. Tumawa ng malakas si Zero, tinatawag siyang talagang mahina. Muling nabuhay si Roland sa ikaapat na pagkakataon. Naramdaman ng isang mabigat na paglubog sa kanyang puso. Paulit-ulit pa rin siyang pinapasuko ni Zero. Tumingin si Roland sa kanya, nagtataka.
Bakit hindi niya sinamantala ang kanyang pagkakataon at sa halip ay patuloy na hinihingi sa kanya na sumuko? Tila nakita ni Zero ang mga iniisip ni Roland, sinasabi sa kanya na ang kanyang lakas at mental na lakas ay maaaring suportahan ang daan-daang pagkamatay. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Roland. Nagtataka siya kung nagbibiro lang ba ito o sineseryoso niya ang sinabi. Ngunit dahil sa kanyang magaan na aura, parang hindi naman siya nagsisinungaling. Wala na siyang lakas na natitira. Dahil sa 5 beses na kamatayan, napagtanto ni Roland na ang pinakamalaking pagkakaiba nila ay ang kanilang mga individual na lakas. Nakaharap sa isang mangkukulam na maaaring mayroong pambihirang kapangyarihan, ang mga baril ay walang silbi. Ang mga sandatang may malakas na kapangyarihan ay maaaring saktan din siya. Isang hola, mga direct iron mines, isang electric grid, isang laser fence. Nagsilabasan ang mga solusyon sa kanyang isip, ngunit isa-isa niyang tinanggihan. Wala sa mga ito ang maaaring magkulong kay Zero magpakailanman. Pagkatapos mamatay, maaari siyang mabuhay muli sa orihinal na lugar o sa kahit anong sulok ng rooftop. Bukod pa rito, malinaw na ubos na ang kanyang enerhiya. Ang patuloy na paggawa ng mga expendable items ay katumbas ito ng pag-aaksaya sa iilang natitirang pagkakataon na mabuhay muli. Kung mabibigo siya, marahil ang susunod na kamatayan ang magiging tunay na kamatayan. Huminga ng malalim si Roland at tinanong si Zero kung ilang beses na siyang nakaranas ng ganitong laban sa mga siglo. Sumagot si Zero na libo-libo na, ngunit iilan lang ang nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Lahat ng taong iyon ay mas malakas kaysa kay Roland, ngunit lahat sila ay natalo ni Zero sa huli. Dahan-daang tumayo si Roland, marahil para lang masiyahan sa kanyang sariling curiosity. At tinanong kung natalo na ba si Zero sa isang laban. Tinanong din niya kung may sumubok na bang baguhin ang kapaligiran sa pamamagitan ng paggawa ng lava o deep sea conditions. Tinuwanan ni Zero ang ideya. Sinasabing kung nabigo siya, hindi siya nakatayo ngayon dito. Bukod pa rito, ang pagbabago lang sa lugar na kanilang kinatatayuan ay uubos ng sapat na mental energy para patayin ang isang tao agad. Ang pagbabago sa buong mundo ay isang bagay na kaya lang ng mga Diyos. Umiling si Roland. Dahan-daang lumapit si Zero kay Roland, muling hinihimok siyang sumuko. Ngumiti si Roland, sinasabi niyang gusto niyang subukan muli. Hinayla ni Zero ang kanyang sandata, at nagbago ang kanyang ekspresyon habang sinubukan niyang sumugod kay Roland. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na kahit gaano pa kahirap ang kanyang pagsisikap, hindi siya makagalaw kahit kaunti. Kahit na tumakbo ng buong bilis, hindi siya gumagalaw kahit 1 pulgada. Tumingin si Zero sa ibaba at nakita na ang sahig ng rooftop sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging kasing kinis ng salamin. Nagsalita si Roland, nang walang suporta ng friction, kahit ang isang halimaw tulad ni Zero ay hindi makakagalaw pa. Tinanong ni Roland si Zero kung alam niya ang batas ng inertia. Natural, hindi pamilyar si Zero sa konsepto, kaya dahan-daang ipinaliwanag ni Roland na kapag ang isang bagay ay hindi naaapektuhan ng isang panlabas na puwersa, mananatili itong nakahinto o gagalaw sa isang tuwid na linya sa isang hindi nagbabagong bilis. Sinabi niya sa kanya na ang fenomenong ito na kanyang nararanasan ay maaaring tawaging unang batas ni Newton. Habang nagsasalita si Roland, ang lupa sa ilalim nila ay dumaan sa isang dramatikong pagbabago. Bumubuo ng isang kakaibang tore na may maraming hollow steel tubes na nakatutok diretso kay Zero. Kahit na si Zero ay nakatigil pa rin sa lugar, itinaas niya ang kanyang mahabang espada, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis si Roland. Halos 100 steel tubes ang sabay-sabay na umatake. Pagkatapos ng isang barrage ng patuloy na pagpapaputok, muling nabuhay si Zero ng paulit-ulit. Ang ikinagulat niya ay ang lupa ay nanatiling walang galos, walang kahit isang gasgas na nakikita. Sa isip ni Zero, ang isang bagay na mas makinis kaysa sa salamin at mas matigas kaysa sa bakal ay hindi maaaring umiral. Sumigaw si Zero nang hindi makapaniwala, sinasabing hindi maaaring lumikha si Roland ng isang bagay na hindi umiiral. Tumingin si Roland kay Zero nang may awa. Kahit hindi maaaring ibahin ni Roland ang kanyang sarili sa Superman, marahil kaya niyang lumikha ng isang puwersa na hindi gaanong malakas kaysa kay Superman. Binago ni Roland ang spacing sa pagitan ng surface atoms ng lupa.
Ang mga atoms ay kumapit ng mahigpit sa isa't isa sa pamamagitan ng malalakas na interatomic forces. Ang ganitong ibabaw ay halos perpektong makinis at may hindi kapani-paniwalang lakas. Ginagawa itong mas makinis kaysa sa salamin at mas matigas kaysa sa mga diamante. Natagpuan ni Zero ang kanyang sarili na ganap na napako sa lugar. Hindi siya makatakbo o makailag, kaya lang siyang umindayog sa walang humpay na barrage ng mga pag-atake. Wala itong kinalaman sa willpower. Ito ay isang malawak na pagkakaiba sa kaalaman. Sinubukan ni Zero ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang walang humpay na barrage ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga.